Bago po tayo umupo o bago po tayo mag-settle, kumamay po kayo ng 3 tao at sabihin po ninyo na bless ako na nandito ka ngayon, kapatid. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church, Full Gospel Christian Ministry. Before we start, can I ask, meron po ba tayong first timer o ngayon lamang po nakadalo ng ganitong gawain? Can you raise your hand? Taas lang po kayo ng kamay. Wow, praise God. Palakpakan po natin ang Lord sa kanila pong buhay. Welcome to our church, and I pray na mas matindi pa po ang inyong ma-receive ngayong umagang ito from the Lord. Amen. As we start, let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ideklara po natin, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. Praise God. We also have our culture. Sabay-sabay po natin ideklara. The last Sunday po ng April, and still we are in the above and beyond works of the Lord. Excited na po ba tayo? Amen? At ngayon pong umagang ito, the Lord will continually teach us. Kung last week po, tinuruan tayo ng matinding pabor ng Diyos. Ngayon naman pong araw na to, tuturuan tayo kung paano natin mas marireceive pa ang matinding pabor ng Diyos. Handa na po ba tayo? Amen. So our topic this morning is entitled Faith and Obedience. Wow, sabihin nga po natin, Faith and Obedience. Medyo laksan po natin yung nakakain na. Faith and Obedience. Praise God. Sino po dito ang naniniwala na ang bawat isa po ay may pananampalataya sa Diyos? Amen. We all have faith, we all have obedience, pero ngayong pong umagang ito, i-emphasize ni Lord kung paano po ba natin mas malalakaran ang pagkakaroon po ng faith and obedience. Sino po dito makakapagsabi na ang ating Diyos po ay giver? Amen. Our God is a great provider. Our God is a great giver. Amen. Yung hindi ka pa nagpe-pray pero may parating na. Amen? Yung nagpe-pray ka pa lang pero kinilusan na ni Lord. Amen? So that is how God is willingly to give us because He is able to give. Amen? Now, as we open our Bible in the book of James, chapter 2, verse 26, sabay-sabay po nating basahin. Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. So kung ang katawan daw po ay kung walang hininga, okay, tingnan mo nga yung katabi mo, huwag mong pahingahin sa'yo, okay? Okay, so faith is dead without good works. Alam niyo po, alam po ng bawat isa that our God is willingly a giving God.
Amen? He is a great provider according to His riches and glory. Amen? And God is definitely a rewarder. Sabihin nga po natin, rewarder. Talagang nagbibigay po si Lord. Amen? And He wants to bless us and prosper us. Sabihin mo sa katabi mo, God wants to bless you and God wants to prosper you. Pero alam niyo po, this is the character of God. Talagang He is a great provider. Pero si Lord po, He does not release blessing ng agad-agad. Hello? Nagulat po kayo, no? Grabe, akala ko giver si Lord. Pero bakit? Minsan, parang yung mga panalangin ko, hindi agad nangyayari. Church, God is not moved by need, but He is moved by obedience and faith. Si Lord ay hindi kumikilos kung ano lang yung kailangan mo. Kumikilos si Lord base sa pananampalataya mo at pagsunod. Amen? Why? Alam niyo po, kung si Lord is moved by need, alam niyo po, possible, nasa huli po tayo ng listahan. Kung si Lord ay kumikilos lang dahil may kailangan ka, possible, nasa panghuli ka sa listahan. Pastora, bakit? Akala ko ba si Lord great provider? Akala ko ba si Lord nagpo-provide kapag may kailangan ako? Oo, si Lord ay great provider. But God is not moved by what you need. God is moved by your obedience and by your faith. Church, bakit ikaw ang uunahin? Bakit hindi unahin ng Diyos? Kung by need pala ang rason, kaya tayo ay pinagpapala. Hello? Kung by need pala ang rason, kaya tayo nakaka-receive ng blessing, church, baka nasa huli ka. Why? Mas madaming nangangailangan yung mga tao pong nagugutom sa mga third world country, fourth world country. Tama po ba? Hello? Mas kailangan nila ng pagkain. Mas kailangan nila ng mga pangangailangan nila. You are maybe on the last of the list kapag si Lord ay kumikilos kung ano yung kailangan mo. Bakit ikaw ang uunahin? Bakit hindi unahin yung mga tao na nagugutom? Bakit hindi unahin ni Lord yung mga tao na may cancer? O kaya yung may mga imposibleng sakit na gumaling? Nandyan po ba kayo? God is not moved by what you need. God is moved by your obedience and your faith. Amen? Tatalakayin po natin yan. Kaya nga, hindi po sa need kumikilos si Lord, kundi sa faith and obedience. Why? Kung ikaw ay may pananampalataya, kung ikaw ay may pagsunod, doon mo mas makikita ang paggalaw ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya pala, Pastora, minsan, kapag nagpe-pray po ako, parang wala pong nangyayari. Para po bang ang sagot ni Lord laging wait? Para po bang lagi akong denied sa panalangin ko? Maybe, ngayon pong umagang ito, God wants to reveal to you na kailangan pala na mas patindihin mo pa ang pananampalataya mo at pagsunod. Amen. The Lord said on Joshua 1:8, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Sino po dito naka-attend na ng mga business po na mga gathering? Ano po ang goal? Ano pong goal? Bakit tayo nagbi-business? Bakit po tayo? Anong goal? Gustong sumakses. Gustong yumaman. Taas nga po ng kamay ng gustong yumaman. Come on. Wala pong plastikan. Come on. Wow. Praise God. Marami sa atin. Gusto nating yumaman. Mga kapatid, hindi mo na kailangan umattend ng kahit ano pang gathering about business. Hindi mo na kailangan umattend ng kahit ano pang pwedeng gawin mo para yumaman ka. Ito na po ang sagot. Do not let this book of the law. Yun po yung Bible. Ano? Depart from your mouth. Meditate on it day and night. Why? So that you may be careful to do everything written in it. Why? Kapag nagawa mo na ang sinasabi sa iyo ng Diyos, you will be prosperous and successful. Gusto mong yumaman? Gusto mong umunlad ang buhay mo? Read the Bible.
May alikabok na ba yung Bible mo kasi hindi mo ginagalaw? O sa phone ka na lang nagba-Bible. Church, I encourage you. I encourage you, read the Bible. Why? Dahil dun mangungusap si Lord sa buhay mo, paano kanya pagyayamanin, paano niya pauularin ang buhay mo, paano niya kikilusan ang buhay mo if you read the Bible. Amen? Hindi tayo basta claim-claim lang po ng verse na hindi natin pinaniniwalaan at hindi po natin susundin. Kapag pinaniwalaan po natin, tapos hindi naman natin ginawa, wala pong manganganak na miracle sa buhay po natin. Wala kang dapat kabisaduhin. Ang kailangan mo ay practicein mo ang faith and obedience na pinapakita sa iyo ng Diyos. Amen? You don't need to memorize anything. Sabi po, James 2 verse 22, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Ano pong ibig sabihin nun? Ang tinutukoy po dito na he is Abraham. Sino po dito nakakilala kay Abraham? Amen? Sino po yung kanyang inoffer sa Lord? Yung anak niya, tama po, si Isaac. Wala pong pag-aalinlangan. Si Lord ay may word po kay Abraham that offer to me your son. At si Abraham po, hindi siya nag-alinlangan. He offered Isaac kahit ang tagal niyang pinag-pray yung batang yon. Tapos i-offer niya kay Lord? No. Ano po nangyari? His faith and his actions work together. Church, hindi sapat na may pananampalataya ka lang. You should work on your faith by working in obedience. Amen? Kailangan pala po may pagsunod. You should work faith and your action together. Why? Because your faith will be complete kapag kinilusan mo yung pananampalataya mo. Amen? Church, kung may pananampalataya ka, yayaman ako, pero nakahilata ka lang all day. Wow, praise God. Parang miracle ang iniintay. Amen? You should work on your faith. Hindi pwedeng naniniwala ka lang, kailangan kinikilusan mo yung pananampalataya mo. Amen? Kitang-kita po ni James ang faith and obedience ni Abraham. Nung narinig ni Abraham yung pangako sa kanya ng Diyos na ikaw ay magkakaanak, from that moment, hinawakan po yun ni Abraham. And what happened? Yung faith po ni Abraham, it made complete kung ano yung pinananampalatayaan niya. Amen? Kailangan mong kilusan ang pananampalataya mo. Amen? Kulbitin mo yung katabi mo, sabihin mo, kumilos ka na. Sa kabila, sabihin mo, kumilos ka na. Amen? Now, ano po ba? The Lord is teaching us na tayo po ay manampalataya at sumunod. Typically, we already know the meaning of faith, believing on the things that we cannot see. Ano po? And obedience is following orders. Amen? Pero, mga kapatid, there are result of your faith and obedience. Handa na po ba tayo? Kapatid, kapag ikaw ay nanampalataya, kapag ikaw ay sumunod, matindi po ang resulta. Handa na po ba kayo? Amen. Number 1, ano ang resulta ng faith and obedience? Number 1, walang tigil hanggat may lalagyan. Ulitin ko po, kapag may faith and obedience ka, walang tigil ang biyaya ng Diyos hanggat may lalagyan sa buhay mo. Ano pong ibig sabihin nun? We go back to the story, 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. Medyo mahaba po ito, pero i-summarize natin. Sabi po ni Jesus, go around and ask all your neighbors for empty jars. Sige, sulong, maghanap ka sa mga kapitbahay mo, o meron pa silang mga lalagyan. Huwag kang humingi ng kakaunti. Uy, Mare, baka may kaunti ka pa dyang lalagyan. No. Mare, baka lahat ng lalagyan mo, bigay mo sa akin. Yun na ibig sabihin ng Lord, lahat ng pwedeng paglagyan, pati sa kapitbahay mo, gustong punuan ng Diyos. Amen? Sabi pa, go inside, shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as it's filled, out it to one side. Punuin mo hanggang mapuno mo ang bawat isa na meron ka.
She left him and afterward shut the door behind her and her sons. Next po. They brought the jars to her and she kept pouring. Yung nanay po, pinupuno niya ng pinupuno yung mga jars. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one, puno na to. Siksik na to." He replied, "There is no jar left." Then the oil stopped flowing. Kapag nakita ng Diyos sa buhay mo ang faith and obedience, God is not working on your need. God is working in your faith and obedience. Pupunuin ng Diyos ang lahat ng pwedeng paglagyan sa buhay mo. Amen? I have seen two parts. Alam nyo po, para walang tigil na paglagyan yung mga jars, hindi lang po siya basta nangyari. There's something happened, dalawang bagay po. Una, man's part. May parte po tayo bilang isang anak ng Diyos. We need to believe and to obey. Kailangan mong maniwala at sumunod. Why? Ano pong sabi? Pag walang tigil ang paniniwala at paggawa o pagsunod mo, walang tigil din ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan niyo si Lord. Walang tigil po eh. Why? Ano po ba yung mga nangyari? Balikan nga po natin yung mga verse. Balikan po natin yung 2 Kings chapter 4, 1-7. Ano po ang nangyari? Sabi ng Panginoon, go around. Ang daming utos ng Diyos dito eh. Sabi niya, go around. Ikutin mo lahat ng kapitbahay mo. Lahat ng kakilala mo kung saan may pwede panlalagyan. Ano po yung pangalawa? Ask all your neighbors. Hindi sinabi ni Lord na tanungin mo yung isa mong kapitbahay. Tanungin mo yung kabila mo pang kapitbahay. Sabi ng Diyos, tanungin mo lahat kung sino pa ang may lalagyan at pagpapalain ko. Amen? Ano pa po ang sabi? Don't ask for few. Huwag kang hihingi ng kakaunti. Why? Because this is also an instruction to us. Kapag may instruction sa iyo ang Lord, huwag kang hihingi ng kakaunti. Lord, bless mo ko, konti lang. Nag-pray ka na nga, sagadin mo na. Amen? Ano pa po ang sabi? Go inside and shut the door. Inutusan ulit yung babae at sabi ng Panginoon, pour oil. Ang daming utos. Nakalimang utos po. Go around, ask all your neighbors, don't ask for few, go inside and shut the door, pour the oil. Ang dami pong naging utos. Pero sa lahat ng utos po na yon, anong ginawa nung babae? He only obey and believe. Nanampalataya at sumunod. Grabe po yung kwento na to. Ito yung kwento na kapag walang tigil kang naniniwala sa sinasabi sa iyo ng Diyos, walang tigil ka sa pagsunod, hindi ka rin titigilan ng Panginoon sa pagpapala niya. Amen? Palakpakan niyo po ang Diyos. Hindi tinigilan ng babae ang pagsunod. Yun lang ang parte mo, maniwala at sumunod. Amen? Ayun po ang resulta. Walang tigil na pagbuhos ng langis. At sa isang saglit, nung marami na, puno na lahat, wala na mapaglagyan, it stopped. Amen? Hindi titigil ang Diyos hanggat hindi ka napupuno. Amen? Hindi titigil ang Diyos hanggat hindi niya napupunan lahat ng lalagyan mo. Amen? What are you gonna do? You have to believe and to obey. Pangalawa po, God's part. Ano po ang parte ng Diyos? He continuous outpouring of blessing. Ang gagawin mo lang ay maniwala at sumunod. Ang parte ng Diyos, siya na ang magpapadaloy sa'yo ng walang hanggang pagpapala niya sa buhay mo. Amen? Why? This is signs, wonders, and miracles. Sino po ba dito yung may mga lalagyan na kaya nyo pong punuan ng oil, na ang gamit nyo lang po ay pitchel, tapos mapupuno nyo po lahat ng lalagyan ng kapitbahay ninyo? Praise God. That's a miracle. At yan ang kayang gawin ng Diyos. Kita ng Diyos yung faith at pagsunod mo. At kapag nakita ito ng Diyos, hindi siya basta walang gagawin. Ipapakita sa'yo ng Diyos yung provision niya sa buhay mo.
Amen? Ipapakita sa'yo ng Panginoon na pinakita mo, Lord, I am willing to obey. I am willing to believe. Kahit nasasaktan ako, I'm willing to believe. I'm willing to obey. Kahit nawawalan na ako, I'm willing to believe. I'm willing to obey. At pag nakita yun ng Panginoon sa'yo, ipapakita niya rin sa'yo ang outpouring of His blessings in your life. Amen? Palakpakan niyo po ang Diyos. Sabi ng Panginoon, kapag tuloy-tuloy ka, tuloy-tuloy rin ako. Pag go ka, go rin ako. Don't stop obeying me. Sabi ng Diyos, I will not stop blessing you because you are obeying. Church, kung ngayon pa lang, nararamdaman mo na yung pagpapala ng Diyos, hindi pa yan yon. There's something more, there's something great na kaya pang ibigay sa'yo ang Diyos. Amen? Sa istorya po na ito, tumigil lang ang buhos nang maubusan na po sila ng lalagyan. Hindi gumagalaw ang Diyos dahil maganda ka. Ay, praise God. Hindi gumagalaw ang Diyos dahil pogi ka o may natapos ka. Huwag po tayo doon mag-concentrate. Maganda po yan. Pero hindi po maganda kapag puro yan yung nasa isip natin. Hindi gumagalaw ang Diyos dahil sa pera mo. Hindi gumagalaw ang Diyos dahil sa ipon mo. Gumagalaw ang Diyos dahil kaya mo siyang paniwalaan. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Church, hindi gumagalaw si Lord dahil sa talent mo. Hindi gumagalaw si Lord dahil sa gift mo. Kakapusin ka dyan, kapatid. Hindi gumagalaw si Lord dahil mayaman ka. Gumagalaw si Lord dahil kita niyang naniniwala ka. Amen? Church, it only need one time to believe the Lord. Amen? Isang beses para maniwala. Amen? Ano pa po? Yung unang bagay, yung resulta po ng faith and obedience, walang tigil hanggat may lalagyan. Kaya pa po ba? Amen. Number 2 na resulta, punuan. Sabihin nyo nga po, punuan. Isa pa po, punuan. Amen. Yung una, walang tigil hanggat may lalagyan. Pero yung pangalawa po, pag may faith and obedience ka, pupunuin at pupunuin ka ng Diyos. Balikan po natin yung wedding po sa Cana. In John chapter 2, verse 7 to 8, Jesus told the servants, ito po yung may kasalan, tapos naubos na po yung wine sa lugar. Sabi po ni Jesus, fill the jars with water. When the jars had been filled, He said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So the servants followed His instructions. In this story, matindi po dito ang naging resulta ng faith and obedience. Punuan po ang nangyari. Bakit? Wala na pong alak eh. Wala nang wine to serve the people. Or in the ceremony, wala na pong wine na ma-serve. Pero ang sinabi ng Diyos sa mga tao, fill the jars with water. Sige, punuin mo ng tubig. Akong bahala, sabi ng Diyos. Ano po ibig sabihin yan? Kasi nawala na eh. Wala nang ma-serve. Pero in this story, gustong sabihin ng Panginoon na kaya ng Diyos punuin yung mga bagay na wala na. Ulitin ko po, kaya ng Diyos punuin ang wala na. Wala ka ng pambayad sa utang mo, kaya kang punuin ng Diyos. Wala ka ng pag-asa, nagagaling ka, kayang punuin ng Diyos ang pananampalataya mo. Amen? Wala na. Tingin mo, Pastora, wala na talaga tong pag-asa. Kapatid, kaya kang punuin ng Diyos. Amen? Christ instructed the people to fill the jar. Sabi ni Jesus, Jesus told the servants, fill the jars with water. Yung mga servants, sunod naman po sila. Did they think twice? No. Bakit? Kailangan na nila eh. Kailangan na nilang may ma-serve. So, ang mga servants, they filled them. Naniwala lang po sila. There's one ingredient, kaya po nag-success. May ingredient po ito ng pananampalataya. Kung may isang servant po doon na nag-oppose, bakit naman po natin pupunoy ng tubig? Wine nga po yung kailangan natin eh. No. All the servants, pinunulang nila. Dahil sila ay may pananampalataya. Ano pa pong ginawa? May ingredient din ng obedience. Sumunod po sila kahit mukhang imposible. Amen? Yung tunay na faith may pagsunod. At ang tunay na obedience galing po sa pananampalataya. Amen?
Kaya tingnan po natin ang series. Ano po ba ang sunod-sunod na obedience na nangyari? Una, they filled the jars. Yung lalagyan po nila ng alak, nilagyan nila ng tubig. Pangalawa, dip some out, sasalo ka, maglalagay ka sa pitchel. Parang ang hirap po maging servant no, no? Talagang tinetest yung pananampalataya mo. Grabe, tubig na to eh. Ito yung isa-serve ko, sige sasalok ako ng tubig. Ano pa po sabi? Take it to the master of the ceremonies. Yung mga servant po, tubig pa rin yung hawak nila eh. Sa pitchel po nila, tubig pa din. Tapos, isa-serve niya sa mga master, isa-serve niya sa mga bisita, tubig. Wine po kasi talaga yung pinakamahal noon na inumin. Nakakatakot. Baka mapahiya ka dahil sa pagsunod mo. Baka mapahiya ka dahil sa tingin mo, hindi siya maganda tingnan sa iba. Pero alam niyo po, the more na nananampalataya ka, the more na may obedience ka sa Panginoon, doon mo makikita ang matinding himala ng Diyos na buhay. Why? Because the moment that they are serving, nung nagpo-pour na po sila, hawak nila pitchel, tubig pa din. Pagdating po sa baso, nung nag-fill na sila, wine na ang lumalabas. Why? God can turn the impossible possible. Amen? Kayang gawin ng Diyos ng miracle sa buhay mo. Nakakita po sila ng himala. As soon na sumunod sila at naniwala, nagkaroon po ng himala. Amen? Hindi kailangan or hindi kailanman magiging alak ang tubig. Hello? Kaya po bang maging wine ng tubig? Sa Bible po, with the miracle of the Lord, kaya. Magiging lason po ang tubig na matagal at hindi po kailanman magiging alak ang tubig kahit pa po matagal yan dyan, ilatag nyo po dyan o iwanan ninyo, baka po magkaroon pa yan ng lamok. Tama po ba? Pero, alam nyo po, with the action of these servants, puno po sila ng faith, puno po sila ng obedience. At dahil doon, ang faith na meron sila, yun ang pumupuno ng obedience. At obedience ang nagsisiksik ng pagpapala. Amen? So church, today, if you only have faith in the Lord, samahan mo ng obedience. Amen? Why? Because the wholeness of God can be experienced through the wholeness of our faith. Yung kabuuan na kayang gawin ni Lord sa buhay mo, may experience mo lang kapag buong-buo yung pananampalataya na pinapakita mo sa ating Diyos. Amen? So the act of God can be experienced through act of obedience. Ang sukatan ng Diyos, punuan. Why? Kasi ang size ng Panginoon, He is a big God. He is a great God, more than you could ever imagine. Kaya kung sa tingin mo ay, kaya ba to ni Lord? Parang, ito na ba yun? Kaya pa ba? Kapatid, kaya. Kailangan mo lang manampalataya at sumunod. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Balikan po natin, ano po yung number 1 na result ng faith and obedience? Walang tigil hanggat may lalagyan. Pangalawa po, punuan. Last, number 3. Patapos na po ako. Hanggang dulo, pinakamainam. Wow. Church, when God sees your faith and obedience, hindi lang yan sa una masaya. Tama po ba? Hindi lang yan sa una ma-exciting or fulfilling. No. When God sees your faith and obedience, hanggang dulo, pinaka-the best yung ibibigay sa'yo. Amen? Sino po dito naka-attend na ng mga handaan? Amen? Kapag mga handaan, kailan po sinaserve yung pinakamasarap na dessert? Pag special po yung bisita, tama? Pag dumating yung mga VIP, tama po ba? Tsaka nilalabas yung leche plan. Tama po? Tsaka nilalabas yung mga panakota. Wow, sosyal. Okay, tsaka nilalabas yon. Pero nung ikaw lang yung nandun, o kaya yung mga simpleng tao lang, ano po mga nakahanda? Gelatin. Asukal pa ang pampatamis. So, nothing special. Tama po ba? Pero, when God sees your faith and obedience, biles ka ngayon, pinakain ka ngayon, hanggang dulo, pinakamainam. Amen? Hanggang dulo, pinaka-the best ang ibibigay sa'yo ng Diyos.
Sino po may gusto ng sumigaw ng amen? Praise God. Balikan po natin John chapter 2 verse 9 to 10. Ito na. Nagsilbi na sila ng wine. So when the master of ceremonies tasted the water that was now wine, di nila alam. Ang may alam lang po yung servants. Siguro kung ikaw yung servants, tubig yan. Tama ba? Pero, not knowing where it had come from, he called the bridegroom over. Tinawag nila. Ano pa ang sabi? Next. Sabi po nung umiinom na master, a host always serves the best wine first. Yung mga nagko-conduct ng mga occasion, ang sinaserve nilang una is yung mga the best. Pero he said, when everyone has had a lot of drink, he brings out the less expensive wine. Kapag naubos na, nag-enjoy na yung mga tao, normally, tsaka na sinaserve yung mga mura. Pero, you have kept the best until now. Sabi po nung umiinom ng alak, grabe, ang dami nyo nang naserve na wine. Ang dami nyo nang napaglingkuran na tao. Pero hanggang ngayon, anong oras na, the best pa rin yung sinaserve ninyo. Amen? This is how God will work in our lives. Kapag may faith and obedience ka, kapag nanampalataya at sumunod ka, when He pour out miracles, hanggang dulo, pinakamainam. Amen? Hindi ka hahayaan ni Lord na unti-unti lang yung sayo. Hindi hahayaan ni Lord na latak lang yung sayo. No. That is not God's will to you. Hindi kalooban ni Lord na tira-tira lang sa'yo. When you have shown your faith and obedience to the Lord, hanggang dulo, pinakamainam ang ibibigay sa'yo na pagpapala. Amen? Hindi lang ikaw ang makaka-experience nito. Pero pati yung mga tao sa paligid mo, they will notice gaano katindi ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Dati hindi mo kayang manlibre sa Starbucks. Ngayon, hindi mo na tinitingnan yung presyo ng Starbucks. Kasi alam mo na hanggang dulo, pinakamainam yung kayang i-provide sa'yo ng Diyos. Amen? Noon, problema mo ang pamasahe. But because of your faith and obedience, nakita ng Diyos ang puso mo, hindi hinayaan ng Diyos na latak lang ang sayo. Ngayon, meron ka ng brand new Toyota Hilux na nakapark sa garahe mo. Amen? God is working not on your need. Hindi kumikilos si Lord sa kung ano yung kailangan mo. God is working in your faith and in your obedience. Paano ka manampalataya? Na tipong last 100 mo na, Lord. Last na to eh. Paano ga? But because my heart is by faith and by obedience, I will serve the Lord. Amen? Alam niyo po, when we are serving the Lord, marami pong struggle, maraming problema. Pero if you have faith and obedience, this will be the result. Una, lahat ng lalagyan mo, walang tigil na lalagyan ng Diyos. Kaya po ang advice ko sa inyo, damihan nyo ng wallet. Walang tigil, walang humpay na padadaluyin sa'yo ng Diyos. Hindi lang yon. Pangalawa, pupunuin ka ng Diyos. Hindi lang sa pera, pupunuin ka ng Diyos ng joy, pupunuin ka ng Diyos ng faith, pupunuin ka ng Diyos ng peace. Alam nyo po, yung kapayapaan, hindi po yan nabibili. But if you have peace in your heart, punong-puno ka. Amen? And last, hanggang dulo, this is the promise of the Lord. Anak, hanggang dulo, pinakamainam yung ibibigay ko sa'yo. Anak, hanggang dulo, nasa huli ka man, nasa gitna ka man, pinakamainam yung ibibigay ko sa'yo. This is how God is working in our lives. Hindi mo napapansin, hindi mo nakikita kasi probably nakatingin ka sa problema. No, this is the work of the Lord. Faith and obedience. Hanggang sa nasa dulo ng pananampalataya mo, pinakamainam ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Can we all stand up ngayon pong umagang ito? The Lord have taught us
that the only key na maranasan ang matindi niyang pagpapala is by faith and obedience. Now, I want to end in this verse. Gusto ko pong tapusin sa verse na ito, 2 Samuel chapter 24, verse 24 to 25. This is the moment when the king or when David is buying a land or an altar for the Lord. Sabi ni David, no. Kasi gusto po nung hari, walang bayadan si David eh. Sabi nung hari, wag mo nang bayadan, para naman yan kay Lord. Sabi po ni David, no. I insist on buying it, for I will not present burnt offerings to the Lord, my God, that have cost me nothing. Ayoko na magbigay sa Diyos na walang halaga sa akin. Ayoko na magtanim sa Diyos nang walang dating sa akin. Ayoko na sumunod sa Panginoon nang walang dating sa akin. Come on, this is our life. As we have faith and as we have obedience to the Lord, offer your life to the Lord or offer to the Lord that will cost you something. Yung may dating sa'yo. Yung may dating sa'yo. Why? Ano po nangyari? David paid him 50 pieces of silver. Now, verse 25, David built an altar there to the Lord and sacrificed burnt offerings and peace offerings. Ano po ang nangyari? The Lord answered his prayer for the land, and the plague in Israel was stopped. The moment na binigay mo sa Panginoon yung bagay that cost you a lot, na Lord, hindi ko kaya mawala to eh. Lord, hindi ko kayang sumunod kasi ang hirap. Lord, hindi ko kayang manampalataya kasi ang hirap. Once you give that situation, once you give that purpose unto the Lord, ang hirap, pero binigay mo sa Kanya, the Lord will answer your prayer. And the plague, lahat ng hirap, lahat ng problema, it will be stopped on that moment dahil gusto ng Panginoon na kung ano yung binigay mo sa Kanya that cost you a lot, mas titindihan pa niya yung ibibigay niya sa'yo mula sa mga binigay mo. Amen. Now, this morning, as we worship the Lord, hayaan natin ang ating mga puso. Lord, give me faith. Give me obedience. Yung heart of full of obedience, Lord. Yung obedience that will cost me a lot. Yung obedience na napakahirap sumunod, pero susunod ako dahil alam ko ang magiging resulta. Come on, as we worship the Lord, sabihin natin sa Panginoon, Lord, give me faith. Give me faith. Bigyan mo ko ng pananampalataya para paniwalaan yung mga plano mo. Para paniwalaan na palagi kang mabuti. And your love is great in our lives. Come on, let us worship the Lord. And ask the Lord, Lord, give me more faith. Give me more obedience. Oh God. Give me faith to trust what you say. That you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my life. Come on, give me faith, Lord. Give me faith. To trust what you Come on, worship the Lord. say, that you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my love. Give me faith. Come on, To give me trust faith, what Lord. you say, that Oh, give us you're faith. good and your love is great.
what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my love. Minsan pa, Lord, give me faith. Give me faith to trust what you say. Amo, manampalataya ka at sabi mo sa Panginoon, Lord, I will move with you. I'm broken inside, I give you my I may be weak. Come on, let us sing unto the Lord. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be Come on. weak, Lord, but mahina your ako. spirit's Pero alam strong ko in na kaya mo. me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak. Come on. Your spirit's strong in me. We may be weak, My flesh may but God can fail, move in you. but May my kayang God, gawin you ang Diyos. never will. I may be Oh, God. weak. Your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never Minsan will. pa. I may be weak. Your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, For the you last never time. will. I may be weak. Your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. Man, we are not perfect. We are I'm far from broken perfect. inside. But give your I life to the Lord. give you my life. Give me faith, Lord. Give me faith. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my love. Come on, sa lahat ng nananampalataya at gustong sumunod sa Panginoon, let us put our right hand sa ating dibdib at sumunod sa panalangin. Sabihin nating lahat, Lord Jesus, I accept you in my life. I have faith in you. And I want to obey you. I want to obey. Isulat mo ang pangalan ko Sulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. At huwag mo hayaang mabura At huwag mo hayaang mabuti hanggang sa iyong pagbabalik. sa iyong muling pagbabalik. Lord, today, Lord, today, I will completely have faith in I you. will completely have faith in you. And I will obey you I will obey you with all my life. with all my life. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lamang po mananalangin. Lord, to all these people in this place, even ang inyong lingkod, oh God, let you continually shower faith and obedience sa buhay po ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pananampalataya at pagsunod, lahat ng aming lalagyan ay walang humpay mong pupunuin, Panginoon. And Lord, we declare na hanggang dulo kami po ay magkakasama. Hanggang dulo kami ay magdadamayan because alam namin, until the end, Lord, pinakamainam na pagpapala ang ibubuhos mo through our faith and obedience. Now, as we raise our hand, I will declare blessings from the Lord. Right now, ipinababa ko ang siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala ng ating Diyos. Punong-puno ng pagpapala. Walang humpay na lalagyan ang pupunuin ng Panginoon at hanggang dulo, pinakamainam
na pagpapala ang ibubuhos niya sa buhay ng bawat isa. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. We love you, Lord, and we offer to you our lives. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout!